Nagpuntang araw sa Pilipinas ang magamang gunmen sa Bondi Beach sa Australia bago nangyari ang pamamaril nila roon kung saan hindi pababa sa 16 ang namatay. Kaugnay niya, iba pang issue, mapanayon natin tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. May impormasyon ba kayo dun sa travel history na mag-amang gunmen na to dito sa Pilipinas? Anong ginawa nila talaga? Well, basically, sir, we work on the data that we have. So, ang pinaka nakalap po natin dyan is from the Bureau of Immigration. Indeed, they came in the Philippines on November 1st and exited on November 28th. No? So, they came in through Manila and then ang pumunta po ng Davao. For us from the Armed Forces of the Philippines, ang data po natin dyan from our field units is that there are no activities such as trainings or any local terrorist activities na nangyari dyan sa lugar. Doon sa lugar na pinuntahan nila? Opo, sir. Ang meron tayo dyan, sir, is our sustained military operations that we have been conducting. Tuloy-tuloy naman po yan. And last week nga, sir, naiulat natin na meron nga po tayong na-neutralize na isang amir ng LTGs po. So ano reaksyon ng AFP dito sa mga international media organization na binabansagan tayong ISIS training hotspot? May ISIS ba dito? Sir, to give context to that, kung titingnan mo, sir, we work on the numbers, in the empirical data. So from 2016, we began with around 1,200 ang number nitong local terrorist groups na na tinutugis po natin. Now, to 2025, we're down to 50. Okay. So the numbers alone can say that there is really no such activities na kaya na nilang i-conduct. Una dyan, sir, we have been able to neutralize yung mga leadership na po nila, yung amir nila. And we know that these kinds of groups would really have to work under a certain leadership. So with us neutralizing these high-value targets, wala na silang leadership. So they're already encountering a leadership vacuum. They're also not able to conduct large atrocities, major atrocities, kasi napakaliit na nga lang po yung numbers nila. Fragmented na rin po sila, kalat-kalat na lang din po sila. Kung hindi ISIS, himayin pa natin, may iba bang na-contact silang mga grupo dito na terrorist din ang kanilang mission? Kung titignan mo kasing LTGs natin, sir, talaga pong fragmented ito. Iba-ibang grupo to. Maliliit na grupo. Maliliit na lang talaga. Na hiwa-hiwalay din po sila. So, they have their own, leadership and yun na po yung na-neutralize natin. So, looking at this, we have come through leaps and bounds to our sustained military operations, our peace-building efforts. And kung titignan mo, sir, ang pinaka-show of these gains is us opening our tourism. So kung tingnan niyo, sir, ang Sulu, nagbukas na rin po siya para sa turismo. Meaning, when we open a certain portion, specifically in Mindanao for tourism, declared na yun, sir, na talagang insurgency-free na siya. Okay. Para mas malinaw sa lahat, walang training ng pang-terorista na namomonitor kayo, lalo sa mga dinaanan nitong dalawang ito, mag-amang ito. Sir. Wala talaga. Okay. Not even activities that are related to such. So, maganda naman yung palitan ng impormasyon ng Australian government at ng Pilipinas tungkol dito sa isyong ito. Yes, sir. We have a very good collaboration with our counterparts, not just Australia, but lahat. Yung inter-community naman po natin, talaga pong intact po yan, both local and abroad po. Pero nakakasama ng loob pag pilit tayong dinadamay sa isyong ito. Yun nga, sir, kaya nga po ang nilalabas natin dito is actual data and the situation on the ground. So, ang naman natin dyan, it's not because there are nag-transit po sa ating bansa. That means meron na po tayong mga ganitong activities. So, kaya nga po sa atin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, binibigay po natin yung actual situation on the ground to give the proper context po. Okay. Colonel Padilla, samantala hindi namin pagkakataon, update tayo sa pag-water cannon ng China sa Sabina Shoal. Kamusta na po yung ating mga mangingisdang nasaktan?
Well, ito pong mga ganitong insidente, talaga naman puro may responde po agad ang ating pamahalaan dyan. Okay. No? So at the front lines of this are BFAR and the Philippine Coast Coast Guard, Guard. as they are the law enforcement po, no, sa ganyan. But of course, ang ina-assure po natin sa ating mga kababayan, ang inyong pong sandatahang lakas ng Pilipinas, hindi po tayo laging nalalayo. No? Patuloy po, 24/7, meron po tayong presence in our waters. No? So we conduct our maritime patrols both by sea and by air. And kahit na hindi nyo po kami nakikita, no? Kasi syempre gray ships po tayo, we are there for national security, but we are always there po. Okay. Paulit-ulit na itong harassment ng China. May bago bang direktiba ang Pangulo kaugnay sa mga insidente sa West Philippine Sea? Well, the directive remains. We are a peace-loving nation. Therefore, we do not escalate tensions. Opo. But nonetheless, sir, andyan pa rin po ang guidance that we will never surrender a single inch nor a millimeter of our territory to a foreign power po. Nako, kung ang unang hirit ay 26 years na kami sa ere, anniversary na po ng Armed Forces of the Philippines, ano po mga hakbang na ginagawa nyo para lalo pang palakasin yung ating national security at yung ating mga member ng AFP, Colonel Padilla? Sir, even, Congratulations, ha? Opo, sir, no? 9 na pong taon. So, 9 na pong taon na din po na patuloy po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na nagiging sandigan nga po, no? Tungo po sa bagong Pilipinas. And with that po, pinapakita po natin as yung mga activities po ng AFP, we are modernizing. We are now in a Horizon 3 of Okay. our modernization program, sir, no? So we are heavily investing on maritime patrols, maritime assets, aerial assets, and cyber security. So yan po yung tranche natin towards modernization. Over and above that, we're also strengthening alliances with like-minded nations and well-meaning nations. So nakikita nyo po, no, yung mga patrols that we are conducting, exercises that we are conducting, Opo. lumawig na siya. Ano, ang dami na po na mga iba't ibang bansa na nandito sharing the same goal of maintaining a free and open Indo-Pacific. Bagamat stable yung internal defense natin, pero pa-external na rin po yung pagpapalakas Yes, sir. natin. So Ayun. ang shift po natin is from internal security operations to Yes. territorial defense. Kaya nga yan nga, sir, no, ito pong nakakalungkot nga na sabihin na ganyan ang bansag sa atin. Kasi Okay. we've really gone through so much to really declare ito na nga pong insurgency-free na po ang ating bayan. Pwede mag-demand tayo na i-correct na rin yung ganong impression na talagang itong mag-amang ito ay walang kinalaman ng Pilipinas sa kanilang ginawang insidente. Muli sa ating mga sundalo, saludo. Maraming salamat po, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ingat po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.